Eto na nga yung part 2 sa paggawa ko ng cabinet, mga mi. Sa pagtanggal pa lang ng mga pintuan, pahirapan na mga mi, may mga screw na ayaw magpakuha. Dito nga ay nagsukat-sukat na ako kung saan ko siya ilalagay. Nung nakuha ko na nga yung sukat na gusto ko, sinukat ko naman isa-isa itong mga kahoy. Ballpen nga pala yung ginamit ko pang marking kasi wala talaga ako mahanap na lapis. Dito nga sa pagsusukat at pagmamarking, wala naman ako naging problema. At nung nasukat at nalagyan ko na lahat ng marking, nag-umpisa na din ako maglagari. Hindi pa nga ako nag-uumpisa maglagari, mga mi, pero tagaktak na yung pawis ko. Eto na yun, the moment of truth. Tumatalon-talon pa nga yung lagari kasi hindi naman ako sanay gumamit nito. Nakailang ulit nga ako dito, mga mi, bago ko makuha yung tamang tiyempo sa paggamit ng lagari. Grabe talaga yung effort ko dito, mga mi. Sinukat ko na, naglagay na ako ng markings, dinahan-dahan ko na yung paglalagari, pero yung ending, mga mi. At ayun, tumabingi na nga siya ng tuluyan, mga mi. Natatawa na nga lang ako sa ginagawa ko. Mukhang pagsisisihan ko nga kung bakit pa ako nag-DIY ng cabinet. Iniisip ko nga lang magiging reaction ni Papa B pag nakita niya to, ewan ko na lang. Pero syempre, pagpapatuloy ko pa rin to kasi for the go tayo, mga mi. At dito nga sa isang kahoy, mga mi, dinahan-dahan ko na talaga ng todo para ayoko na kasi maging tabingi pa to. Sa mga nanonood dyan, alam ko, ramdam nyo yung struggle ko dito. Dyan nga banda, mga mi, natatakot pa ako baka pasagi pa yung daliri ko. Magkabilaan na nga lang yung dinadahan-dahan kong lagarin para naman mapantay ko. Ngayon ko lang na-realize, mga mi, ang hirap palang maging karpintero sa totoo lang. Pero siguro sanayan lang din yan, mga mi. Ako kasi ngayon ko lang din to gagawin. Ang layo ko pa nga sa kalahati, mga mi, pero napagod at nagutom na ako. Kaya ayan, kumain at nagpahinga lang muna ako saglit. Pagkatapos ko nga kumain ay nilagari ko na lahat ng mga kahoy, mga mi. Hindi ko na siya binidyohan kasi mga mi, tabingi yung iba talaga, hindi maiiwasan. At pagkatapos ko nga lagariin lahat, ayan, pinagdugtong-dugtong ko na. Sa totoo lang, mga mi, ang hirap pag wala kang assistant o tagahawak man lang ng kahoy. O kaya ay tagaabot man lang ng pako. Wala kasi si Ate Bella at Kuya Gavi, nasa school sila. Si Zaki Boy naman nanonood lang ng TV. At dahil nga palaban na babae yung peg natin for today, kinaya naman, hindi nga lang perfect. Pati nga sa pagpukpok ng mga pako, mga mi, nahirapan din ako. Paano ba naman kasi bumabalik ko yung mga pako? Di ko din kasi mahawakan na maayos kasi natatakot ako baka mapukpok ko naman yung mga daliri ko. Pero kalaunan, mga mi, nakuha ko naman na din yung tiyempo sa pagpukpok ng mga pako. Kaya medyo nadalian na din ako sa part na to. Habang unti-unti ko na nga siyang nabubuo, na-excite na rin ako. At dahil advance ako mag-isip, iniisip ko na kung ano yung mga ilalagay ko dito. 3 layers lang din kasi to at hindi naman kalakihan. Pero iniisip ko na sa pinakamababa, yung mga kaldero at mga tupperware na hindi ginagamit yung ilalagay ko. Sa pangalawa o sa gitna naman yung stocks yung mga ilalagay ko, yung mga pagkain ng mga bata, yung mga snacks nila, mga delata, tsaka yung mga cup noodles. Tapos sa taas naman yung ilalagay ko yung thermos, yung mga tasa, yung mga kape, gatas ng mga bata. Bali magiging coffee corner namin kinemberlut siya. O diba, hindi pa nga tapos yung cabinet natin pero puno na siya ng gamit. At nilagyan ko nga pala to ng gulong para kung gusto kong ilipat or iusog, madali ko na lang siya magagawa. Inabot na nga ako ng hapon nito kaya kumain na ako ng maha. At eto na nga yung pinaghirapan kong cabinet, mga mi, hindi talaga siya perfect at tabingi siya. Sa may gulong nga, mga mi, naglagay lang ako ng takip ng coke para magpantay siya. At paano ko pa siyang pinturahan ng puti para gumanda naman siya. O siya, hanggang dito na lang muna, mga mi. Salamat sa panonood at sana nag-enjoy kayo.